Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Attorney Kapunan at Malacanang, buineltahan si VP Sara Duterte matapos magreklamo na bakit siya lang daw ang sinisingle out at ginigipit ng gobyerno ni Pangulong Marcos. At ang plano umano ni Sara Duterte na takasan ng arrest warrant, pati pag-travel sa Japan gustong itago sa taong bayan. Naku, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Masyadong demanding ang Vice Presidente. Pati pag-travel sa Japan gustong itago sa taong bayan. Kaya naman, heto, kinastigo. Pakinggan po natin to. Kinumpirma ng Office of the President na kinansela na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa Japan. Sa kopya ng dokumentong ibinahagi ng Office of the President, makikitang kinansela na ng OBP ang foreign travel ng Vice Presidente na nakaschedule sana ngayong August 19 hanggang August 24. Sa pahayag ni VP Duterte, sinabi nito na nagbago na ang kanyang plano at ang updated information nito ay naipagbigay alam na rin sa Office of the President. Sa statement, nakasaad rin na nais paalalahanan ni VP Duterte ang tanggapan ng Pangulo na ang patuloy na paglalathala o pagsasapubliko ng kanyang schedule ay isang seryosong concern, kung saan nakokompromiso ang kanyang personal security at nag-expose sa kanya sa panganib. Nauna nang kinupirma kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Corps na nag-request ng Travel Authority ang OBP na inisyu noong August 17 at kinansila kahapon August 18. Kayo po ba mga kaibigan? Pabor ba kayo na dapat nating malaman nasaan ang mga leader natin at kung magkano ang kanilang pondo at kung saan ito napupunta? Di po ba? Mantakin nyo naman kasi mga kaibigan, no? Mahilig talaga ang Vice Presidente sa confidential. Pati pag-travel mga kaibigan, gusto niyang itago sa taong bayan. Samantalang karapatan po natin yan. Tax natin mga kaibigan yung ginagamit dito sa mga pondo nila. Na feeling ata nila, pera nila. Dapat alam natin mga kaibigan, nasaan ang Vice Presidente, nasaan ang Pangulo, lalo pat pera ng taong bayan ang ginagamit. Ngayon mga kaibigan, argumento kasi nitong si Sara Duterte, personal na pera niya, ang ginagamit niya sa kanyang mga travel. Yun po yung kanyang palusot. Oo, kahit pa mga kaibigan, di po ba? Gamitin ng Vice Presidente ang kanyang sariling personal na pera sa biyahe, abay may obligasyon po siya bilang Vice Presidente na dapat bukas pa rin siya sa publiko kung nasaan siya. Pwede siguro mga kaibigan na hindi agad isa publiko yung kanyang eksaktong flight schedule, di ba? Yung real-time na location niya. Okay po yun. Tanggap natin yun upang maiwasan yung banta sa kanyang seguridad. Pero mga kaibigan, sobrang kapal at sobrang tigas ng Vice Presidente. Dahil dito mga kaibigan, ayan, mantakin nyo naman mga kaibigan, siya pa talaga ang nananawagan ng transparency at accountability. O di ba mga kaibigan, ang tigas. Wag daw siyang i-single out. Yan ang argumento ng Vice Presidente na tila nagtatanong kung bakit ang biyahe at gastusin ng OBP lang mga kaibigan ang binabantayan at isinisiwalat ng Malacanang. Lalo daw ginigipit siya ng ating Pangulong Marcos. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding buwelta ni Attorney Kapunan. Ang tindi po nito at mamaya po yung buwelta din ng Malacanang. Pakinggan po natin to. Every time nagkakainitan sa impeachment trial, nagkakaroon siya ng press conference. Parang kino-confuse ang publiko, kagaya kahapon, nabalitaan natin na nag-file na naman siya ng perjury case, against Madriaga sa Quezon City, Parang iniiba niya ang storya so that people will not focus on the impeachment. Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this? Where are her, alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na she has a total of 2.3 billion. In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. Saan niya ginagastos?
yung pondo ng Vice President. That is where we require transparency, no? Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa, buti nga, Vice President, ginagamit sa gamot, at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Ikunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya, yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President. No? At wag natin i-blame ang President or the budget or Congress for giving her confidential funds. Ibig sabihin ba, pag binigyan ka ng confidential funds, regalo yan sa iyo, Madam Vice President. Hindi po yan regalo sa iyo. Public funds pa rin yan. So, if you are pointing a finger at all other government agencies, there are 3 fingers pointing back at you. Totoo. So you start with yourself and start with presenting yourself, accounting for public funds in the impeachment court. Wag po kayo mag-press conference kasi hindi po yun ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Real talk. Ang ganda ng mga sinabi dito ni Attorney Kapunan. Alam niyo po mga kaibigan, napaka-hipokrita. Hipokrita talaga itong Vice Presidente. Ang lakas manawagan mga kaibigan ng transparency, accountability, samantalang mga kaibigan, no, siya mismo ayaw humarap sa Senado. Takot na takot. Ika nga ni Attorney Kapunan mga kaibigan, pera ng taong bayan yang nilustay ng Vice Presidente. Hindi yan regalo para kung saan-saan lang gustong gastusin ni Sara Duterte. Tapos kung nababatikos siya mga kaibigan tungkol sa kanyang pag-travel, no? Abay, magtatago sa rason na personal na pera niya naman daw, yung kanyang ginagastos, yung kanyang ginagamit. Kaya naman mga kaibigan, dahil sa mga palusot na yan ng ating Vice Presidente, mas lalo siyang madidiin. Kung saan ba galing talaga mga kaibigan yung yaman ng ating Vice Presidente, di ba? Na parang hindi nauubusan mga kaibigan. Kaya nga po mga kaibigan, sabi ni Attorney Kapunan, mas exciting palalo itong mga darating na pagdinig sa impeachment trial dyan sa Senado. Pakinggan po natin to. Kung ang sasabihin naman ng Vice President's Office, yung pag-travel naman ng Vice President, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained wealth. Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, panay ang biyahe niya sa Hague, sa Europe. Dami niyang dinadalaw sa Middle East. Totoo. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo. Di unexplained yun. Di exciting ang storya sa next article natin sa impeachment. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Nakakapagtaka talaga. Unexplained wealth. Ang sahod ata mga kaibigan ng Vice Presidente, abay naglalaro lang po sa mga 300k to 400k. So sabihin na natin mga kaibigan na 4 to 5 million kada taon itong sinasahod, no, ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Kaya mga kaibigan, hindi maiwasan ng taong bayan na magtanong, napakadalas magbiyahe sa abroad, no? Tong travel na si Sara Duterte. Kasama pa mismo mga kaibigan nyo, yung napakaraming close-in security staff niya. Di ba mga kaibigan? At take note sinasabi niya, personal na pera niya mga kaibigan. Sariling pera niya yung kanyang ginagastos dito. Na para bang mga kaibigan, hindi nauubusan yung kanyang bangko, no? Yung kanyang yaman. Hindi po biro yung pera na nawawaldas dito. Napakalaking pera. Kaya mga kaibigan, nakakapagtaka. Di po ba?
kung ganito yung sahod ng isang vice presidente tulad ni Sara Duterte, tapos yung kanyang salin na idineclare mga kaibigan is 88 million, talagang magtataka ang taong bayan. Questionable talaga yung kanyang yaman. Unexplained wealth talaga. Tapos mga kaibigan, hindi pwedeng gamitin o magtago itong vice presidente sa kanyang palusot na bakit siya lang. Yung mga kaibigan, sinisingle out, di ba? Bakit siya lang daw yung laging tinitignan kung magkano yung kanyang ginagastos? Well mga kaibigan, ang gusto ng taong bayan, lahat. Lahat po. Lahat gusto natin, no, na makita yung kanilang ginagastos. Gusto nating managot lahat yung mga kurakot sa gobyerno, di po ba? Pero ang punto kasi, ikaw mismo na vice presidente ang nananawagan ng transparency at accountability. Ikaw mismo yung nananawagan. Hindi ka ba nananalamin? Ang tigas at ang kapal, mga kaibigan, no? Ang tigas ng pagbumuka. Oo. Ikaw mismo natakot humarap sa Senado, abay sobrang kapal na ikaw mismo yung nananawagan ng pananagutan. Hindi po katanggap-tanggap yan. Yung panawagan ninyo, lalo na galing po sa isang vice presidente, Sara Duterte, na takot sa accountability at transparency. Kaya naman mga kaibigan, heto ang naging sagot ng Malacanang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Pakinggan po natin to. Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the Office of the Vice President with regards to the Travel Authority, the Vice President has released another statement. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po. Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent. Ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the President, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po? Depende po, ano bang purpose? At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-audit. On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there? Hindi ko po alam. So far ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi niyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy at hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon,
hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng Totoo buhos naman. no? ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan. So yun mga kaibigan, no, puntahan lang ulit natin yung palusot dito ni Sara Duterte, no, ang ating vice presidente, no. Na sinasabi niya na siya lang yung sinisingle out, 'di ba? Pinag-iinitan siya ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Hindi po 'yun eh, 'di ba? Ang sinasabi nga natin mga kaibigan, yung punto kasi dito na siya pa mismo yung nananawagan ng transparency, 'di ba? At accountability. Samantalang siya mismo mga kaibigan takot humarap sa Senado sa mismong kanyang impeachment trial. 'Di ba? Sa kanyang confidential funds at kung ano-ano yung nakalagay sa article of impeachment. At isa pa mga kaibigan, no, napansin lang natin to. Parang ano yung dahilan bakit kinancel, 'di ba? Yung pagpunta ni Sara Duterte sa Japan na gusto niyang itago sa publiko, mga kaibigan. Para napansin natin dito, no, nakahanda na agad itong vice presidente sa anumang mangyari sa kanyang kaso. Pansinin niyo mga kaibigan, nag-aabang tayo ng arrest warrant dito kay vice presidente. Pero sabi po ng korte, hindi po sila magre-release ng arrest warrant. Kundi pag-uusapan, mayroon atang hearing sa susunod na araw mga kaibigan patungkol dito sa grave threat. Ngayong nalaman ni Sara Duterte siguro mga kaibigan, siguro nung nalaman niya na hindi na tumuloy mga kaibigan sa Japan. Pero siguro kung may arrest warrant na, mga kaibigan, andun na, lipad na, nakatakas na ang isang vice presidente. Yan lang po yung nakikita natin Pero syempre mga kaibigan, alam nyo naman, ang vice presidente magaling magpalusot. Tulad ng kanyang confidential funds. Pero ganun pa man mga kaibigan, lahat ng baho umaalingasaw. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.